Good morning. Happy Sabbath. Akong i-anunsyo nga karong alauna adunay meeting ang Elders Council. Kay wala man may naka-meeting mi atong miaging Sabado pero wala man mahisguti ang may tungod sa ato ang anniversary dire karong 21 sa February. Kanang 21 sa February mao na siya ang kasumaran sa ikalima nato katuig nga nabalik ta og listahan sa Sisterhood of Churches worldwide. We had been defunct for 10 years. Unya, February 19 and 20, nahimo ang reinstitution to the Sisterhood of Churches, ang atong Digo Central, initiated by the division in the presence of our President, Samuel So. Muna nga kada tuig ato kining gineselebrar nga daligo na tong Ginoo nga sa atong pagkamakasasala gitawag ta nila og balik niya og balik. Muna nga atong pasalamatan karong 21 atol po na siya sa pag-ares sa mga ESI. Kana mga ESI muna siya mga membro nga murag kana bitong Lions Club o kanang Rotary nga ang katuyuan mao ang pagpakusog sa ato ang buhat pinaagi sa pag-participate sa mga activity ilabi na sa pagpanghatag o pag-Bible study. Muna siya ang katuyuan. Wala na siya galimit lamang ni atong mga naikwarta. Wala na siya naglimit ni atong may manegosyo apan matag usa na ay katungod nga mahimong membro. Kay sa ako nang giingon, katong miaging Sabado nag-announce man ko nga kining AI bitaw, AI, Artificial Intelligence, halos tanan makabalo. Pero naay pangbato sa ASI nga di gyud mahimo sa AI. Kanang converting souls for Christ. Di man na mahimo sa AI. Pagkambyo sa kasing-kasing sa tao para mahimo siyang Kristohanon, di mahimo si AI. Pero mahimo na sa AI. Wherein ikaw ako, kabahin ini. Anniversary, February 21. Mag-meeting mi unya kay dunatay preparation kay ato ni tagaag special program. Unya at the same time, naa diri ang ESI cluster 5, cluster 2 and 5, cluster 2 and 5. Diri sila magtapok. Na sila mga meeting niya part sa ato ang divine sila ang modala. Kung mahitabo nga naay bisita nga gikan sa division kay katong miagi division man to gikan naay sa union automatic sila mogibwe sa divine sa pagwali. Munay kasabutan. Karong September 27, 2027, adunay program ang ato ang General Conference. Gitawag ka na siya, gipanguluhan ka ni Elton Kohler. Who is Elton Kohler, by the way? Kisama na siya. Elton Kohler. Kinsa na siya? Muna siya atong presidente nga bag-o. Siya nimpuli ni Ted Wilson sa General Conference. Usa na siya ka Brazilian, South Brazilian, tapos batanon pa, 53 pa edad. Si Ted Wilson, kaduha man to napili nga GC President, kuha na siya, mag-80 na yung edad. Munang napulihan na po siya. Anak, unya kining programa gitawag kanig One Voice 2027.
magahin og isa ka bulan tibuok kalibutan nga ikaw ako maghimo og mensahe, whether by group, individual, church, or crusade. Isa ka bulan ha, entire month of September. It was a planned program initiated by the General Conference of the Seventh-day Adventists, wherein all members of the church will be involved. Munag na kay mga amigo, muna ng panahon nga mo kuan na ka, kanang mo pahibalo na ka, nga ang Ginoo hapit ng balik. Nakabalo ba mo nga ang sandilo gikuan na? Ginahinay nag-introduce? Ha? Nanay mga state. Wala pa ta kabalo, kay dili man na ipahibalo. Kita mga nagbantay, mga Adventist, siyempre, aware ta ni ana. Kay moabot na siya sa dili, pero moabot yun na siya, kay mo man na ang programa sa Ginoo nga ipahamtang sa kalibutan para ikaw ako mahimong maandam. Muna nga, mubuhata para nga inigbalik sa Ginoo, dili ta mahimong mapaninglan sa dugo sa atong panimalay, sa atong kaliwat, sa atong silingan, sa atong amigo, o sa ato nga mga kauban sa pagpanrabaho. Intended, 1 month intended to preach the gospel, whether by groups, individual, clan, or whatever. Kana siya, it is a international program. Gitawag na siya One Voice 27. Ang project mao ni, it will be on September 2027. All media will be used. The title is The Messiah. Preparation, prayer initiatives. Adunay mga pag-ampo, season of prayer. Sulti ang Daniel and Revelation o kining Desire of Ages. Ang purpose, church mobilization, Bible study request o harvest events. Mao ni siya. Kanibitong na miyon nga, Brad, nganong di man mo mga ogbaboy? Sign na siya nga gusto siya makabalo. One time, sa dihan nagsulti ko sa usa sa department sa City Government of Digos. Na nangutana, Sir, how true that when we die, automatically we'll go to heaven? Unsa ka tinuod nga siyang mamatay ta, musutoy tag langit. Di ba makahagit? That's the time you can have a doctrine Bible study. Ug wa ta kabalo, wa puti ka sumpay. Mo na kinahanglan magtuon. No? Kana musutoy langit. Ilahan ng pagtuo, mo nang imo na siyang i-explain. I-explain. No. One Voice 2027 is a mission for all. Kung all gani, why malaktawan? Is a church-wide digital evangelism and personal mission emphasis lands at the 2025 Annual Council. Nga atong 2025 Annual Council, dito ni siya gibuo nga program. The goal is to unite Seventh-day Adventists around a coordinated proclamation of Christ through digital media and local church engagement culminating in September 2025. Kaya after niya na, adunan may harvest. Kanang gitawag harvest, katong tanan nga naluto na, may tungkol sa kamatuoran, ug ato na siyang bautismuhan. Matingala ang tibuok kalibutan ni ana. Mao na siya ang the outpouring of the Holy Spirit. Nga ikaw ako mahimong magamit alang sa pagpakusog sa buhat aron nga ang pagbalik sa Ginoo mas duol na kaysa atong ginahuna. What to expect in 2027? Preparations include prayer, study,
content creation by individuals and congregation worldwide to create a unified message. Sa tupa kay nagkakayusa man ang mensahe, it will be all about the second coming of Jesus. A communion with God, identity in Christ, and unity through the Holy Spirit, and mission for all. Muna siya ang kinatibukan nga mensahe man ang gitawag nga One Voice 2027. Sunod, ang mga women's gihangyo nga mag-practice mo karong hapon alauna human paniudto in preparation for the celebration of the International Women's Day. Women. Sa tupa tanang babae. Ha? Ang paniudto ay mo kaguol kay nagbalon may daghan sulod. Total mangundang matagkaog hurot na. Di ba? Tanan, imbitado na mo. 5 may ka elders nga nag-andam og paniudto. Ha? Ay mo kaulaw. Sulod lang mo diha. Siyempre, maglinya magita kay di man madungan. Namay mo serve. Ana lang. Nami ice cream. Malanay ng ice cream. Dili na ito kaunon. Oh, naa. Nami bulalo. Dako kayong kaldero. Saon taman nagdili mahurot. Kay kinilaw. Saon taman na. Oh? Muna nga, ato ta dito sa sulod. Oh. Ang Barnabas di ay, adunay na po'y namatay nga 16 sa January. Gamay ra no? Nya, kutob sa atong namatay collector Barnabas, umudoon na gani siya sa membro, isa nga, mingon man nga, sige lang tag-amo, ito pag kita kadawat ani. Yung nga, sige, pagsakit usa, pagsakit. Pagsakit na niya, ayaw inog tambal, ayaw og hospital para ikaw na sunod mo dawat. So, oy, ngayon po nga, ayaw, ito in town. Nga na mo reklamo mga dili kadawat. Dako ba day kantidad ng tagdos raman kada patay? Di ba? Munang ayaw reklamo kay moabot ra panahon nga ikaw nasad. Ha? Barnabas, tanaw na kong record sa misyon. Ang Digo Central top notcher sa remittance, wala tay utang. Munang atong palakpakan atong kaugalingon. Nganuman, Digo Central has been recorded as an obedient church. Obedient ni siya nga iglesia. No. Adunay plano kana magsabot-sabot bitaw mi didto kay naman ko'y makita namo nga naay mga namaypay. O doon namin na-approve nga diri ibutang kay kana magwali diri inig maligo tingala kay inig kanaog mura siya nagjogging kay igang panington. Doon namin initial nga plano sa board nga himuon nato ning aircon musugot mo dili. Pero it will cost millions. Kadako ani atong tabunan. Dili man na pwede mag-aircon ka maglustos ng hangin. Oh, unya pila ka bug aircon imontar. Pati naghana gyud plus kuryente. Pero naay sulbad, ay mo kaguol. Mag-COP tatanan. Ana lang. Dili mi mangayo og donasyon. Dili may mga contribution. Be honest in returning tithes and giving up combined offering plan. And you will see the result. Ngano man, kini, si OP man eh. Kanin, gasto bindig mga almost 500,000 pagparehab. Dahan bindig buslot katong gilinog ta, niya gi-repent, hasta gawas. Ha? Kanang kuan, gasto nagsobra 400, kanang basketball court. Kani diri sa ato, sa COP ni. Katong atong gipahimo itong iglesia sa igpit, ni gastong mga more or less 4 million, COP to. Di ba? Muna nga, sayon ra kayo ang pagpa-improve sa iglesia kung kita tanan ning participate sa combined offering plan. Nganong gidiscourage namo ang donation, kanang mga solicitation, nganuman, individual man ang madaig.
Buta nato ako, nako'y kwarta, muhatag kog 1 million. O sige, para sa may aircon. Dili mi ana mudawat as donation. Pero mudawat mi as COP. Nganuman, kay maghimo naman tagplak nga atong pasalamatan si Pastor Goso, kay naghatag siya 1 million para sa donation. Siya na ang madaig, dili na ang Ginoo. Muna nga, it will be the church who will manage financially. By returning the tithes and giving up COP, then the church will do the rest. Tungaon man na siya, ang katunga, i-remit na sa higher offices para itabang po globally. Your every piso will reach to the upper, to the remotest portion of global evangelism. Muna maigsunan, ayaw lang mo kapuol nga magsigi ko og pahinomdom ni ini. Kay musugot mo sa dili, muog ginisay katungdanan sa tao. Ha? What you owe, unsa imong naa, bisan ang atong kinabuhi, dili ni ato. Munang, yung nga, kanas biligas, basta mo tindog diha, ginaayaw ng tawhana ba? Pero, sultian ta mo, kinibito akong halaran, o ginako ni i-remit pa dito sa Sabbath School, nga naman, ako'y mangulikta ni atong nangalit. Kaya inyo naman gi-remit dito sa Sabbath School, ang inyong inana, sudlanan, nay malit, akong suruyon, halad mo, total dili man na paingon sa kumbulsa, paingon man na sa iglesia. Munang nganlan ko nilag Sakiyo. Sakiyo. Bitaw no? Kana siya, ako nang kaguling yung initiative. Why? Because the church really need financially. To hasten the programs of the church and to hasten the coming of our Lord. Good morning. Happy Sabbath to all. Good morning sa tanan ug happy Sabbath kanato. Akong gina-announce sa tanan nato nga mga deacons and deaconesses. Aduna tay pagahimuon nga meeting karong hapon alas 3 sa hapon dinhi lang sa ato ang church, no? Akong usbon aduna tay pagahimuon nga meeting karong alas 3 sa hapon sa ato ang mga deacons ug deaconesses. I hope nga moattend ang tanan para sa kalambuan natong sa ato ang pagserbisyo dinhi sa ato ang simbahan. Daghang salamat. Maayong adlaw ipabahulay. May buntag tanan. Og happy Sabbath. Before ta mag-start sa atong song service, magampo sa ta. Let's pray. Our dear Father in heaven, Lord, we thank you for this wonderful Sabbath day. We thank you, Lord, for the blessing of shortation of us. We thank you, Lord, for preserving our lives and continue serving the name. As we start our divine worship, Lord, may you be with us, and the Holy Spirit, Lord, to be with us and give us knowledge and understanding. And we pray for our brethren, Lord, who are sick and heavy laden, and they are staying at home or they are at the hospital. May you touch them in hands, that they may be able to recover from their illnesses, so that next Sabbath they may be able to be with us, Lord, in worshiping Thee here at church. And forgive for our sins. This I ask in Christ's name we pray. Amen. Open yung hymnals. Hymn number 297. 297. There's sunshine in my soul today. There's sunshine in my soul today, more glorious and bright, that most in
light up above. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments flow. When Jesus shows His smiling face, there is sunshine in the soul. Nanata karon sa ato ang intercessory prayer. Kung naamoy mga special nga mga request nga gusto ninyo ma-apil nato sa hiniusa nga pagampo, you could stand kung asa mo karon ga lingkod or kung makaanhi mo sa tubangan, pwede pod mo anhi diari sa tubangan. Naputay mga prayer box naputay prayer box diari nga ato pong i-apil sa mga pagampo ang sulod ni ining maong prayer box. So I encourage everyone, kung naamoy mga special nga mga prayers, pwede mo makatindog diha sa inyong lingkuran or makaanhi diari sa tubangan. I cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet. And anytime I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, Panginoong Diyos, sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Tunay na napakabuti niyo, Panginoong Diyos. Kayo ang aming Diyos na siyang may lalang sa bawat isa sa amin, ang Diyos na aming tagapagligtas, ang Diyos na aming tagapagpagaling, ang Diyos na aming provider sa lahat ng aming mga pangangailangan. Panginoong Diyos, sa oras na ito kami ay lumalapit sa inyo. Kung meron kayong nakita sa aming mga puso na mga kamalian, mga kasalanan, Panginoong Diyos, alisin ito, Panginoong Diyos. Patawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanang nagawa. Create in us a clean heart, O God, and renew a right spirit within us. Salamat, Panginoong Diyos, sa buong linggong ito na binigay niyo sa amin. Sa mga ups and downs na aming pinagdaanan na ito'y nagpapatibay ng aming pananampalataya. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat sa mga blessings na aming natanggap. Salamat sa mga kagalingan, Panginoong Diyos, na aming iginawad niyo sa amin na gumaling kami sa lahat ng aming mga pagkakasakit. Salamat kay Jesus Christ na aming tagapagligtas na meron kaming tsansa, Panginoong Diyos, para sa buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, kami ay lumalapit sa inyo. Andirito ang inyong mga anak, Panginoong Diyos, nakatayo. Ang ilan sa kanila ay lumapit dito sa harapan. At ang ilan din, Panginoong Diyos, ay merong mga prayer request na nasa prayer box, Panginoong Diyos. Pinapanalangin ko ang lahat ng mga kahilingan, Panginoong Diyos, ng bawat isa. Tugunan ang mga kahilingang iyon ng naayon sa iyong kalooban. At nawa, Panginoong Diyos, ay kung meron man mga problema na pinagdaraanan ang bawat isa sa amin, problema sa pamilya, mga hindi pagkakaintindihan, Panginoong Diyos, kayo nawa ang pumagitna sa bawat tahanan namin. Magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng pagkakaintindihan at pagmamahal, and there would be harmony sa aming mga tahanan. If there are relationships within the family na tila bagang wala ng solusyon, Panginoong Diyos, kayo ang pumagitna, Panginoong Diyos. Relationships within husband and wife, relationships between parents and children, I pray, O God, na kayo ang siyang maging solusyon, Panginoong Diyos. Pinapanalangin ko din ang mga may sakit. May mga mahal kami sa buhay na hindi namin kasama ngayon sa aming pagsamba, Panginoong Diyos, dahil nasa banig sila ng karamdaman. Inilalapit ko sila sa inyo, Panginoong Diyos. Inyo silang dalawin, hipuin na inyong mapagpagaling na kamay at makamtan ang kagalingan na nagmumula sa inyo. Ang mga nurses, ang mga doktor na tumitingin sa kanila, ang mga medications na kanilang iniinom o tinuturok sa kanila, Panginoong Diyos, lahat ng ito maging mabisang instrumento sa kanilang pagpapagaling. Pinapanalangin ko din, Panginoong Diyos, ang ilan ay may mga pinansyal na mga pagsubok, mga problema.
mga utang na hindi mabayaran, Panginoong Diyos, I pray na tulungan, i-provide ang lahat ng aming mga pangangailangan because you are our God, our supplier, na siyang nagbibigay sa lahat ng aming mga pangangailangan. But at the same time, I pray also, Panginoong Diyos, na makultivate sa aming mga puso how to be a good steward of Jesus Christ. I pray also, Panginoong Diyos, anuman ang mga pagsubok, mga problema ng bawat isa, personal o sa pamilya, Panginoong Diyos, bigyan ito ng solusyon ng naayon sa iyong kalooban. At sa mga kahilingan na nasa prayer box, Panginoong Diyos, ganun din pinapanalangin ko. Salamat, Panginoong Diyos, sa patuloy na paggabay sa bawat isa sa amin. Kung meron man ako mga prayers na hindi ko nabanggit, Panginoong Diyos, search deep within our hearts kung ano ang mga kahilingan na iyon at tugunan ito ng naayon sa iyong kalooban. Itong lahat, aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. We love thy Sabbath, Lord. We love thy Sabbath, Lord, and worship at thy will. Oh, may these our sweet peace accord, and deeper faith instill. Praise for thy wondrous love, that still this sacred day, a sign that all may understand beyond thy sovereign sway. Good morning. Happy Sabbath, Church. On behalf of the Digo Central Seventh-day Adventist Church, we warmly welcome each of one of you, our beloved church family, brethren, and our dear visitors to this sacred hour of divine worship. Today we gather not merely by habit, but by invitation, an invitation from our loving God who calls us to rest, to worship, and to renew our relationship with Him on His holy Sabbath day. Let me read to you the participants for today's hour of worship. Ang ato nga intercessory prayer kaigsunan, namo yung mga printed program, gihulipan si Brother Jasper Siraon by our, of course, ang ato ang pastor, church pastor, Pastor Danrev Tipdas. Ang ato ang stewardship emphasis and offertory prayer by Brother Jezreel Kweme. Ang ato ang scripture reading and pastoral prayer by Brother Jared R. Soliano. And a message in song by Brother Hernando Naig. And our speaker for today will be formally introduced by Sister Roslyn Joyce A. Kweme. And our closing prayer, Brother Judel and Nadella. Our song leader for this divine hour of worship, Brother John Steven Oliverio. Ang atong mga pianist, Brother Felipe Ayan Imbong and Sister Shane May Balungkas. Ang inyo ang presider ni ini nga kabuntagon magigsunan, lalain Brother Michael Oliverio. As we prepare our hearts for this divine service, may we kindly request everyone to settle into a spirit of reverence. Let us refrain from unnecessary conversation and movements as we enter the presence of the Lord. We also asked everyone to please place their mobile phones on silent mode, and for our parents to lovingly keep your children seated beside you so we may all focus together in worship. Brethren, this is a holy convocation. Let us set aside worldly thoughts and distractions and allow the Holy Spirit to prepare our hearts as we commune with our Creator, our Redeemer, and soon coming King.
For our Bible reflection, let us listen to the promise of God written in Isaiah chapter 55, verses 1 to 3 and 6 to 7. Let me read you in New International Version. Come, all you who are thirsty, come to the waters, and you who have no money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without cost. Why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy? Listen to me, and eat what is good, and you will delight in the riches of fare. Give ear and come to me. Listen, that you may live. I will make an everlasting covenant with you, my faithful love promised to David. Seek the Lord while he may be found. Call on him while he is near. Let the wicked forsake their ways, and the unrighteous their thoughts. Let them turn to the Lord, and he will have mercy on them, and to our God, for he will freely pardon. Oh, the glory of your presence. We, your temple, give you reverence. Come and rise from your rest, and be blessed by your praise as we glory in your embrace. As your presence now fills this place. Hymn number 91, Love Divine. 9-1. Love divine, all love sings and joy of heaven to earth come down. Fix in us thy humble dwelling, all thy faithful
atong iduka atong ulo samtang kita magampo. Father God in heaven, this Sabbath day, thank you so much for the blessings that you have given to us. Father God, as we worship you this day and learn your words, may your God, Holy Spirit, guide in each and every one of us. Thank you so much for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. May buntag sa kanatong tanan mga kaigsunan. Aniya kita karon sa ato ang stewardship emphasis. Akong gihangyo ang atong mga deacons nga tindog sa atubangan. Samtang akong pagabasahon ang ato ang teksto nga makita diri sa Malakay chapter 3 verse 10. I'll be reading in the King James Version. Ingon dinhi, dad-an ninyo ang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan. Aron nga adunay kalanon diha sa akong balay. Ug pinaagi niini, sulayin ninyo ako karon. Nagaingon si Jehova sa mga panon, kung dili ba buksan ko kaninyo ang mga tambuanan sa langit, ug bubuan ko kamo sa mga panalangin, sa pagkaagi nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini. Ang atong mga diakono andam na sa pagdawat sa atong mga halad ug ikapulo.
The starry sight seas keeps me broad. These are thy loving us abroad. Bless you, our plans, our desire, our cause. To serve thee more, we do rejoice. Amen. Po ta, Dios nga labing gamhanan na nakakasakitaan sa mga langit, daligon ka o Dios ulit katapusan, sa imuhang pakiguban kanamo, sa imong dakong gugma nga resamtag usa, sa ibog simana sa imong pagkinabuhi, imo kaming giampingan, imo kaming gitipigan ng mga kinabuhi, imo kaming giiway sa mga katalagman ug mga disgrasya. Salamat nining adlaw papahulay, ang gihatag kanamo, nga sa diin kami Ginoo, kahimo sa pagsimba pagdaig diha kanimo. Salamat usab sa imuhang pagbuubo sa mga panalangin, niini nga simana nga nilabay, nga nakahimo kami karon sa pag-uli sa among mga halad ug amo nga mga ikapulo. O Dios, among ginampo diha kanimo nga ikaw sa kanunay magabubo sa mga panalangin ngari sa matag usa kanamo sa matag pamilya nga among girepresentahan sa tanan namo nga mga gipangkuhaan sa amo nga mga source of income kag Ginoo dugang pa magabubo sa mga panalangin sa tanan namo nga mga pagpanguma, pagpangnegosyo, pagpanarbaho o sa uban pa nga mga klases panginabuhi o Dios nga uyon diha sa mong kaubuton. Kami nag-ampo diha kanimo amahan nga sa kanunay imuhang ibuubo ang imuhang mga panalangin o maingon man ang imuhang mga proteksyon nganhi sa matag usa kanamo aron singon niya na usab Ginoo kami makahimo sa pag-uli balik sa among mga halad ug kapulo sa sunod nga adlaw ng ipapahulay. Tabangi kami nga sa kanunay kami mahimong magmatinumanon sa pag-uli sa among mga halad ug ikapulo diha kanimo. Aron sa singon niya na Ginoo imo kaming kahimutan. Silo kami sa mga sala, din kami napakyas diha kanimo, kining tanam ginatugyan, pinaagi lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Akong pagabasahon ang sentro sa atong mensahe karong kabuntagon nga makita sa Book of John 14 verses 1 to 3. Let not your heart be troubled. Ye believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Magluhod kita alang sa pagampo. Take our hearts and minds far away from the press of the world around to your throne where grace does abound. May our lives be transformed by your love. May our souls be refreshed from above. At this moment, let people everywhere join us now as we come to you in prayer. Dalaygon, maluluyon ug may gugmaon namong Dios, nga naikaw sa kitasan sa trono sa langit. Amahan, pasaylua kami sa among mga sala, sa mga butang nga wala nimo kay muti sa among mga kinabuhi.
kinabuhi. Ginoo, hinluoy kami. Amahan, ania kami karon, nagaluhod, nagapiko sa among mga tuhod. Nagapangayo mi sa pagpakiguban sa Dios balaang Espiritu. Samtam kami magdaig kanimo karong adlong balaan ug labi na sa mga participants. Amo ang ginaampo sa pinasahi ang magdala sa mensahe karon nga mao si Brother Dan Emmanuel Yos Navarro. Nga ikaw maghatag og kusog, kaalam ug confidence ngadto kaniaman. Aron nga kaming tanan makatuon, makapamalandong ug mapanlanginan sa imong mensahe karon Ginoo. Panalangini ang mao nga intramurals nga magaitabo ug magsugod niining adlaw. Ug panalangini ang mga kaigsuonan. Dili kami angay, mabuhi ug wala ikaw sa mong mga kinabuhi. Apan sa kining tanan, amo ang gipangayo, gisalig ug gitugyan sa matamis nga pangalan ni Ginoong Hesus, among personal nga manluluwas. We thank you, Lord, for hearing our prayer. Your full assurance, sweet names so dear. Now even our minds make clear. Make your church ready, your message to heed. Amen. Sometimes when I am down and I don't feel that you're around, you Lord, feeling so sorry for me, not knowing that all the while we're working to see if when I put through the fire I'll come out shining like gold. Oh Lord, please don't ever stop working with me till you see I can be all you want me to be. I am willing, Lord. I am willing, Lord, to be just exactly what you want me to be. I am willing, Lord. I am willing, Lord, to be just exactly what you want me to be. Often when I ask why, teach me then on you to rely, oh Lord. You surely know what is best. May I learn then in confidence and strength
my questions fall one by one. Dear Lord, please don't ever stop working with me till you see I can be all you want me to be. I am willing, Lord. I am willing, Lord, to be just exactly what you want me to be. I am willing, Lord. I am willing, Lord, to be just exactly what you want me to be. To be. Mayong buntag sa tanan ug happy Sabbath. Ang ako ang bahin mao ang pag-introduce sa ato ang speaker karong kabuntagon. Our speaker was born on February 3, 2009 at Gonzales Hospital in Digas City and was baptized in 2018 at the age of 9 in Bato, Pasig. Now 16 years old, he is an active member of Santa Cruz SDA Church. He completed his elementary education at Santa Cruz Central Elementary School and finished junior high school at DCAA, where he is currently a grade 11 humanities student. He is deeply involved in youth ministries, having served as a former Pathfinder officer and presently an Ambassador SYL Club Deputy Director for Religious Affairs and a Master Guide in Training at Digas Center Seventh-day Adventist Church. He is the son of Pastor Jordan B. Navarro and Nina Rosel Y. Navarro and has two siblings, Crisana Dancel and Hesa Novel Y. Navarro. Please welcome our speaker, Dan Manuel Yos Navarro. Thank you, ma'am. Lulu, check. Ulat-ulat lang ta kadali mga kaigsunan kay gisit up pa ang ato ang laptop. Okay ra siguro. Nya na lang. Sige. Mga kaigsunan, di ito igot sa tong oras, magsugod na gyud ta. Sa makausa, akong ginatimbaya ang tanan og happy Sabbath. Maayong buntag. Amen. Kay dasig gyud kayo. Nagpasalamat ko sa special song tunan. Karon ang pangutana ni kini siya ang title. Og mga kaigsunan, sa Binisaya pa, si Jesus andam na. Ang pangutana karon, kung kita diri ikaw ako, muadto ba? Amen. Muadto kita mga kaigsunan, dita sugot niya dita muadto. Oh. Mo na mga kaigsunan. Ang ato ang key verse or key text dinhi nga buntag kay gibasa ni Jared ganina. Salamat kay Jared. Sa John 14, 1 verse 3. John 14, verse 1 hantod 3. Nga nagaingon,
sa mga memorize mga kaigsunan or sa makabasa, palihog, sabay ta, ato itong basahon. 1, 2, 3, uy, 1, 2, 3, ginay, napalong. Ano ni? Sige mga kaigsunan, ato na dyan basahon ni. Let not your heart be troubled. You believe in God. Believe also in Jesus Christ. Yung dria, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. That where I am, there you may be also. Nya. Sige, pinigsa. Ay, dili lang dili sir. Dili lang sa dili kay nang kwanto dito. Kanang kwanto dito kanang lain ang iyang kwan di mabasa. Ay, dili mo ma-connect ito. Okay, nakita na gyud mga kaigsunan. Pasensya kayo nga medyo nalangan ta. Pero karon mo padayon ra gyapon ta. Sige. Padayon ta. Asa na to? Sa key verse. Unya mga kaigsunan, nindot jud kay ni siya nga verse mga kaigsunan. Sa pinakauna nako ni na nabasa sa Bible, nakapamalandong jud ko. Kay kisa man gusto ay dili gusto mo puyo ng langit. Karon Ginoo ang mga kaigsunan atong risgutan mo ang langit nga atong pagapuy-an. Kay mo ni siyang giingon diriya sa mo atong key verse nga my Father's house are many mansion and I go to prepare a place for you. Kung unsa tong langit nga gi-prepare sa Ginoo. Kabalo ko nga sa tong Bible study na ato na gyud ning na nahibal-an, ato na nabasahan, ato na natun-an. Pero karon ibalik lang yun ako mga kaigsunan og tun-an na ni yung balik. Kaya nga no, nindot yung kayo ang langit, mga kaigsunan. Kisay matog langit. Amen. Kaya kitang tanan matog langit, mga kaigsunan. Ayos sugot magpabilin ka. Ayos sugot nga clouds, rakutob o rainbow. Dito gitas lagi itong pulayanan, itong gold tanan. Wala mga kaigsunan. Nakapasantop kining ato ang henerasyon karon nga makaingon jud ta og this world is not my home. Although himo sa Ginoo ang kalibutan, pero naman po ng yawa. Mao nakapahimo samok ning kalibutan. Unya gidungagan pa gyud nga naa pay mga tawo nga mga ingani. Kay na naman ta sa last days karon. Unsa ni mga tawhana? Mga kaigsunan, 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. English na nakapresent diha mga kaigsunan, pero ako ran basahon sa kuang Bisaya nga Bible nga naa diri karon. Kini mga tawhana mo ni lisod na gani ang kalibutan kay nay mga gubat, mga kalamidad o unsa pa diha nga mga
problema, mudungag pag yun ni sila. Oh. Timan na kini, sa tapusang mga adlaw, maabot ang mga malisod nga panahon. Ang mga tawo maghunahuna lamang sa ilang kaugalingon ug sa kwarta. Agoy, hambugiro sila, may pahitason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan. Dili mo pasalamaton ug dili Dios nun. Wala sila'y kaluoy apan walay puangod tig butang-butang mapatugayunon bangis madinamtanon sa maayo mabudion mapasaguron og garbuso kaayo palabihon nila ang kahilayan kaysa Dios. Magpabilin silang religyoso apan isalikway nila ang matuod nga gahom niini. Likayi kining mga tawhana. Oh, niingon gani diri sa verse nga likaya nato kay naagyo ni karon. Mo na makaisunan nagpasantop kani nato nga dili lagi ta taga earth, dili ta taga world, taga heaven ta makaisunan. Gani diri sa Luke 21 verse 28 nga sa mahitabo na kining tanan nga mga kasakit or mga problema sa kalibutan kining gitagna sa Biblia atong buhaton o sige advice sa Bible Lucas 21:28. And now when these things begin to happen, look up and lift up your heads. Hangad mga kaigsunan, because your redemption and my redemption nagkaduol na, draws near mga kaigsunan. Unya, diri ang mga kaigsunan kay dili lagi ta taga kalibutan, taga langit ta. Philippians 3 verse 20, gaingon, for our citizenship is in heaven. Taga langit yun ta. Nasulat na itong pangalan dito sa dihang atong dawat si Jesus Christ as our personal Savior, mga kaisunan. Isulat dito sa Book of Life. Nga pinaagis pagsulat na dito, citizens na ta sa heaven, mga kaisunan. Unya, karon focus ta sa tuwang key verse. Kanang mao gani nagaingon po siya nga samtang nagitabo na ning mga butanga kini sa last days nga lisod karon no, lisod karon magkalisod-lisod pa jud na hantod sa umalabot sa mapadayon ta. So gundriya dili magkaguol atong kasing-kasing. Mubilib ta sa Ginoo, mubilib ta kang Jesus Christ mga kaisunan. Now let's move on sa ato ikaduha. Kung unsam gyud ni nga mansions or mga pulianan, places nga giandam sa Ginoo dito sa para sa atoa nga iyahang mga katawahan ug linuwas. Mga kaisunan, mao kini siya ang Jerusalem. Mao kini siya ang Jerusalem mga kaisunan. The holy city. Sa langit ng pulianan kung asa ta nabilong. Langit nga puno sa kalipay ug gugma. Nya ang pangutana, yun sa man pag-andam sa Ginoo. Atong makitaan nga kinig nga gambalay or kini nga syudad ginganlan og New Jerusalem. Makitaan sa Galatians 4:26. Kisa may naghimo ani? Ang Ginoo mismo. Hebrews 11 verse 10. He is the builder and maker of that city. And then Revelation 21 verse 11 nagaingon nga kini nga gambalay puno sa himaya sa Ginoo. Ug ang kasidlak niya sama sa mga precious stone, sama sa jasper stone, clear as crystal. Unya usa may patukuranan na niya or mga walls, foundation niya kay wall of jasper, and the city was pure gold like clear glass. Mga igsunan, inig magbaklay-baklay ka dito mga igsunan, makitaan dyan nimo imong naong. Kay pure glass man siya. Mo na mga igsunan. Ang kaduha, mo na siya ang foundation sa mga walls of the city. Kay puno og mga precious stones. Wa kay ko kabaluan ning uban, wa kay ko kakitaan ni. Amot nakakita ba mo mga ngani? Kining ginatawag itong mga jasper, sapphire, chalcedony, emerald, kanang mga precious stones, kasi nakakitaan na diri.
Walay nakakita. Mga to ginitag langit mga kaigsunan kay wapata kakitaan eh. Dito daghan kay ginghani dito. Unya mga kaigsunan sa padayon Revelation 21 verse 16 unsa may sukod ani nga gambalay, unsa may sukod ani syudad atong puloy-anan dito sa langit. The city is laid out as a square. Kumuingon tag square, sama kataas ang iyahang kinatason, iyang kalapdon, ug iyang kahubugon, parehara og sukod. Oh, its length and breadth and the height are equal, mga kaigsunan. Unya, naapo siya'y dusi ka mga gates. Ang pundasyon sa wall, mga kaigsunan, sa syudad, gigitawag sa Holy City, mga kaigsunan, kay puros mga precious stones nga kung na-mention ganina or na-mention sa Bible ganina. Unya, ang dalan, mga kaigsunan, karon diritas kalibutan, magbaklay-baklay ta. Magbaklay-baklay ta gingana. Nya, abog may natong makita ni mudoko ta. Pero dito sa langit, sultian ko kamo. Nga, kay gold naman ang, the street of the city was pure gold, like transparent glass. Pagtanaw ni mo ubos, imbis yuta or kining abog imong makitaan, mga kaigsunan, sultian ko kamo, imong kaugalingon na. Mura na kag nanamin, mga kaigsunan, kay pure gold, nindot yun kayo, sidlak. Muna, mga kaigsunan, usa mo po'y tubig dito. Manguha pa patag tubig dito nga bugat kayo or mangalos pa patag tubig. Mabayad pa bata sa water kadang mga companies. Mga kaigsunan, gingon diri gingon sa Bible, and he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of the God and of the Lamb. Naay tubig dito, mga kaigsunan. Unya, sa taliwala niini, taliwala sa dalan, o sa river, naay usa ka punuan. Usa man yung punuan na, kining natawag og tree of life, which bore fruit, mamunga sa kini dusi ka mga kanang tawag inig dusi ka mga bunga. Tagabulan pag yun na. Plus ang mga dayon na nini punuan kay ang mga dahon nini punuan maayo kayo. Healing for the nations. Gani ang gingon diri. Then the city dito napabay kanang suga dito. Usa may atong kahayag dito, basi napay gabi dito sa langit o buntag. May igsunan medyo nakakatawa, nalipay jud gani nga igsunan kay kabalo ka. Nagingon diri Revelation 21 verse 23, the city had no need of the sun or of the moon to shine. Mga igsunan, di na ko problema oy. Kay dito sa langit siguro mumuti na ko ba? Kay ngano wala na gisahan gud. O di na ko mainitan. Nya, wala na po imon dito. Ana pag ako mga kauban, no, may go, namin dyan sila sa tubangan ako dire. Paggabi daw, di ba naman dyan imon paggabi, di ko nila makitaan. Kaya tungkol doon sa kong kaito. Siguro dito, mga isunan sa langit, wala na may imon. Klaro na kayo ko ninyo. Uban mo ha, bantay lang mo, dito mo kitaan sa langit do ha. Bitaw, unya, unsa man di ay, kung walay sun, walay moon, unsa man di kahayag dito. The glory of God illuminated it. The Lamb is light. Light, mga kaigsunan. Unya, ningon diriya sa Revelation 22 verse 5, nindot kini mga kaigsunan, kay wala na'y kagabion dito. There shall be no night there. They need no lamp for light of the sun. For the Lord God gives them light, and they shall reign forever and ever. Kung saan ibuhaton to sa langit, maghari ta, hangtod sa walay katapusan. Di pa kaganahan na, nindot kaayo. Nya, ngun diriya, wala na nila gabion dito. Kay kabalo mo, paggabi gani, dagan yung kinag mga kuan, katalagman nga mahitabo. So, one ay gabi dito, di na ta mag-worry. No? Nya, Revelation
Sa Revelation 21 verse 4, English mo na nakabutang diya. Again, basahon ako sa kong Bible diri sa Binisaya kay usan ni siya sa pinakanindot nga message gikan sa Bible mga kaigsunan. Nga dito sa langit pahiran sa Ginoo ang atong mga luha. Ngun di siya diriya sa Mayong Balita version ko magbasa. Ano siya diri? Pahiran niya ang ilang luha ug wala nay kamatayon o kasubo. Paghilak o kasakit kay nahanaw naman ang daang mga butang. Dito sa langit, pure happiness, pure peace. Kay wala na ni mga butanga. Sakit kayo gani karon kanang nag-uol jud kayo ko o medyo nasakitan na problema. Pero kabalo ko nga nasa langit kay malipay na gyud. Wala gyud nga na. So padayon ta sa Isaiah 35 verse 5 to 6. Nindot kay langit mga kaigsunan. Kung wala na'y pag-antos o wala na'y mga kabalaka. Ingon sa Isaiah 35 verse 5 to 6, then the eyes of the blind shall be opened. Atong mga kaigsunan nga buta, makakita na. In the ears of the deaf shall be unstopped. Makadungog na. Then the lame shall leap like a deer. Kanang mga piang mga kaigsunan. Muambak daw nagsaw. And the tongue of the dumb sing. Kining mga amang nato nga mga kaigsunan, dili na ta mag-sign language dito ABCD. Sa langit kay mag-awit sila diha sa Ginoo. Unya ngun padriya puro kalipay na lang yun. For the ransom of the Lord shall return and come to Zion with singing, with everlasting joy. Everlasting joy nakabutang diri on their heads. And they shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away. Mga kaisunan. Unya, mo na yung pangutana. Di ba? Dito atong trabaho kay maghari mas Ginoo hantod sa way katapusan. Unsa man po nang adlaw sa pagsimba dito? Kay diriya sa kalibutan, naanad naman itong kaugalingon nga magsimba jud sa Ginoo. Diriya, it's the Sabbath day yun mga kaigsunan, atong pagsimba dito sa langit. Sa Sabbath day diri sa yuta, karon nagsimba ta karon, kitaan nato katong mga kaugalingon nga Sabado karon Sabbath day nagsimba ta. Mo usab dito sa langit. Pagsimba dito sa langit, Sabbath day gyapon mga kaigsunan. Basahon nako. And it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, no, all flesh shall come to worship before me, says the Lord. No? Klaro ug tataw ang Biblia nagaingon nga Sabbath day gid yapon ta didto sa langit magsimba. So diri sa kalibutan kung kanang ang inyong pagsimba kay dili mo magasimba sa adlaw papahulay or naamoy mga kauban kasilinganan igsuon pamilya nga wala pa nagasimba og Sabbath day, pasimbahan sila mga kaigsunan. Kay para maanad ta kay sa langit Sabbath day ang simba. Mga kaigsunan, nabay mga hayop dito? Nabay mga animals dito? Naa kayo. Makita sa Isaiah 11:6 verse 9. The wolf shall dwell with the lamb. The leopard shall lie down with the young goat. The calf and the young lion and the fatling together. And a little child lead them. The cow and the bear shall graze. Their young ones shall lie down together. And the lion shall eat straw like the ox. Mga pagkaon sa mga mananap dito, dili na ang kaugalingon or ang kauban lang ang mga mananap. Kundili, mga kuana, it's straw like the ox. Sama sa baka, ang kaon sa baka kay kanang mga sagbot man, mao po dito. Bisan kini mga dangerous kay mga animal. Bisan pagani ang mga batang gagmay ato mabasa, the little children, batang gagmay, mao'y mag-lead sa ilaha. Ipatapad pagani ang bata nga bear sa bata nga tawo. No, kuyaw kayong langit. Nya, ngundriya,
The nursing child, verse 8, the nursing child shall play by the cobra's hole. Kubra, hadlo kay ng kubra makaigsunan, kay kapila na dyan ko kita na. Nya, usag ingon diri and the wind child shall put his hand in the viper's den. Uy, ibutang na lang ang kamot sa bata sa pulianan sa mga bitin. Di ba ka siya, kung diris kalibutan ba ka na, no? Di ba ka paakon? Kung karon ka sa mga kalibutan ng mga bata, no? Wala guroy seconds sa pagduol pa lang nila sa maong bitin. Paaka na siguro. Oh, kung katong mga kuan mga kaigsunan, katong mga animals kay example sa Bible, dangerous jud kayo katong makita. Mga predators pagit itong uban. Pero usa giingon riya sa Bible, they shall not hurt nor destroy. Di sila magaguba o dili sila magasamok. Unya, para makasunod ka dito, naaray usa ka requirement. Naay requirement nga makasulod ka dito. Dapat may sulat imo ngalan o ang akong ngalan dito sa basahon sa kinabuhi or kining gitawag og Book of Life, mga kaigsunan. And we know, para masulat itong ngalan dito ang mga kaigsunan, dapat ang dawaton na to si Jesus Christ nga tong Savior sa itong kinabuhi. Kay siya lamang ang dalan kinabuhi o kamatuuran. Wala na ilain pa. Siya lang ang dalan sa langit. Kay kung wala siya, nga magkag-uban, niya ikaw ray mag-ato-ato sa langit, siguro clouds ra kataman. Kay nagiloprano. Bitaw, mga igsunan, atong kung wala pa nato nadawat si Jesus Christ as our personal Savior, dawatan na mga kaigsunan. Aron andam ni tatanan karon. Karon judayon nga maadto na taglangit kung mubalik na siya, mga kaigsunan. Unya, balikon ako ang maong key verse, pero diri ko sa John 14 verse 3. Oh. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. Mo ni pinakanindot ng mga pulong mga kaigsunan, no? That where I am, there you may be also. Kanindot, mga kaigsunan. Nakatulo gid akong luha samtang nagbasa ko ani kay mga kaigsunan akong usas akong pangapangandoy. Gakson jud ako si Jesus ba? Gakson jud akong Ginoo kay Lord, salamat. Kay sa diyang sa kalibutan pa mi, bisan ba kami makasasala, mo kiming imong gihatag imong bugtong anak nga grasya sa amoa aron mapasaylo sa among mga sala o may mong dalan ngadto sa kalawasan magadto sa langit magkinabuhi nga walay hantod sa walay katapusan. Makaisunan that where I am there may be also. Walay ang langit, nindot man kayo ang langit. Na mga gold, na mga river of life, na mga kanang trees, kanang punuan nga mamunga, mga dusi ka buok nga punuan, nga sanga, or nga na, mga igsunan, dili na siya kanang, moto ka dito, malipay mga, pero kung wala si Jesus po dito, may pagdiri na lang ko pabilin sa kalibutan. Kay makiksunan, sultian ko kamo, heaven is where Jesus is. Amen? Muna mga kaigsunan, sa mutapos na ako. Mga kaigsunan, mag-question ko kaninyo karon. Kisay ready na gyud mo puyo sa langit? Hala. Again, kisay ready na mo puyo sa langit? Amen, mga kaigsunan. Pero kabalo ba mo? Sa pag-adto na ko, kung maluwas ko, in taon kaluy nya makaadto ko dito, kay, kung malangit ko, dili ko mo sulod dito. Dili ko mo sulod sa langit nga, mulakaw na dito, mato sa templo, magunit-gunit na ng mga dusi ka mga walls, nga naay mga sapphire stone or kanang mga precious stones, dili pa ko moadto na dito, dili pa nako kitaon ng Ginoo dayon. Kabalo mo sa kong buhaton? Dito sa gate, magatang-atang ko dito, mga igsunan. Nya mo ana rin ang anghel, siguro.
Kung naunaw na to, Dan, ngano pa mga sulod, Dan? Sulod na. Langay-langay radyo ka ba? Nya, pahulaton dyan ako. Pahulaton dyan akong anghel mga isunan. Kaya nga naman, mga na ang anghel, ngano dili pa makamusuludan? Sulod na, lagi kay, nagulat ng Ginoo ni mo. Ako muingon ko sa anghel nga, pabuton sa nako akong pamilya, kay wala pa man. So, nabot akong pamilya. Sulod na akong pamilya. Ana na po ang anghel sa kuha. Abot naman ng mong pamilya, Dan. Di pa dyan ka musulod? Ana po ko nga, wala pa man ako ang mga amigo. Wala pa man si Clip o Jared dito. Wala pa man ako mga amigo. Kung mga suod ng mga higala, dili pa ko musulod. Nya, mga isunan, lipay kayo. Kay nakasulod na sila. Nya, mga na po ang anghel. Musulod na gyud ka? Mga na ko nga, dili pa ko musulod. Kay ang akong gihulat sa tanan, ang Digos Central Adventist Church ug ang DCAA ngatong eskwelahan, teachers, students ug mga admin, wala pa ganay mo musulod sa langit, di pa ko musulod, mga kaisunan. Pabuton ka kamo didto. Magkita, mga isuon, gusto ko nga makita gid tanan. Kita gid tanan madluwas nga nadriya karon ug makasulod anang gingharian. Pag makasulod na ang Digos Central Church o ang DCAA, tanan mga estudyante, mga pamilya nako, mga friends nako, musulod na pud ko, mga kaisunan. God is inviting us today nga ready na gid siya, ang Ginoo, ready na, nakahimo na siya mga gambalay didto. Nya pag-abot ato dito, tagaantag kanang pulianan, nya napadyoy kinabuhi nga walay katapusan. Ang pangutana karon sa tuwa, kung muadto ba kita? Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. Three, 5-3, standing on the promises. 353.
Magabuta, dalaygon dalapanan magimaon aman namo naka sa itasan sa langit. Salamat sa dakong pribiliyo sa imong bilyon ng pulong nga among dunggan. Naot kadto mapabilin sa among kasing-kasing, labi na ang imong kapangakuan sa John 14 verse 1 to 3. Na mahimo kining kalig-on sa papangalaga diha kanimo o kini nga promise nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Amo usab ma-share ngadto sa uban nga wala pa sa kamaturan. Ngini nga taknaa, bulag-bulag kami, uban sa panalangin, amo gihangyo ang balangulong da magbantay kanamo maka adto kami sa tagsa-tagsa ng kapanimalay na safety ug walay makakulian, magadayeg mahimay sa ngalan ug makabalik kami sa kahaponon aron sa pagpadayon sa pagsimba kanimo sa espiritu ug kamatuoran. Ang gugmas amhan, ang grasya sa anak ug ang pakiguban sa balang espiritu among batnan. Amen. We have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. We have this faith that Christ alone imparts, faith in the promise of His word. We believe the time is here when the nations far and near shall awake and shout and sing, Hallelujah, Christ is King. We have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. Lift up the trumpet and loud and ring, Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. We have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. Please have a stand.